Yan mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Ngayon po magiging mahinahon na tayo. No? Papraktisin na nating maging mahinahon para po hindi pumutok ang mga ugat-ugat natin sa ulo sa mga balitang naririnig ho natin patungkol sa mga kurakutan. Ito na mga kapatid, panoorin na ho natin ito. Ito'y galing po sa Pinas News. Ayan, nasa description yan. Ilalagay ko yan dyan. I-subscribe yan dahil nagatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At ngayon, gagawan ho natin ito ng reaction at opinion. Samahan niyo po ako. Kung ready na kayo, simulan na ho natin sa pamamagitan ng isang munang munting paalala. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Alright, yan maganda pala ganito ang ating boses dahil pagka mas mahinahon ka, mapapractice natin ng pagiging professional. Okay, sige. Panoorin na ho natin ng sabay-sabay. Itong top 14, sila nakakaalam ang mga anomalya na nangyayari sa gobyerno ito. Ang hari, anak ni Bongbong Marcos, 15 billion. Number 2, Martin Romualdez, wala nang hiya-hiya yan. Grabe, bungad pa lang. Reklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 budget. Kesyo, nagagalit siya. Kesyo, mangled beyond recognition. Kesyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. So, pinirbahan pa rin. Alam na niya na scrutinize niya. He read 4,057 pages. Sinigurado niya na nandun yung pinasaksak niya na 100 billion na pinasaksak kay Santiago at sa kay Martin Romualdez. Siya nagsabi, binasa niya, scrutinize niya, tinanggalan niya. Tinanggal, kuripot tong Ilocano ito, tinanggal, kunti lang eh. 1 billion 15. So, inaprubahan pa rin yung 98 billion 850 billion. Magician President, PhilHealth. Ito ang grabe sa lahat. Ang PhilHealth, hindi pera ng gobyerno ito, pera ng taong bayan. Pera malilit na tao, mga empleyado, lahat. Hindi nagaling sa gobyerno ito, pera ng taong bayan. Naipon sa PhilHealth, 89 billion was ordered back to the National Treasury para may nakawin lang. Nawala. Pati yung PDIC na kontribusyon ng mga bangko, in case of magkagulo, may insurance. Nawala rin. Tinanggal din para meron silang sinagad. Ang 2025, sinagad nila. Bongbong Marcos, alam niya lahat ang kalukuhan, but he tolerated it. Tinolerate niya para may kasama siya. Kaya wala pa kaimik ngayon. Sa Senate, sino ang majority? Sila ano? The silent majority. School bukol. Wala nang umiibig sa Senado. So, bago lang, Sir Chavit naman, ang hirap na. Grabe naman kayo mag-reaction video live. Ito mga kapatid, ipapaliwanag ko natin yung sinabi niya para magkaintindihan no tayo. Tinolerate yung budget. So, ang ginawa kasi ng mga kapatid, bukod sa nakakabing, ayon to sa pagkakaintindi natin dito sa pinapanood natin. Kumbaga, malaki ang pera. 89 billion or may 74 billion pa o gaano kalaki pang mga billion yan. Inambunan niya yung mga posibleng kakanta. Yung mga kaya niyang ambunan. Yung Duterte hindi niya kaya eh. Yung, base lang sa pagkakaintindi natin. So, kaya hindi na umiimik ngayon o kumakampi yung mga ibang taga-kabila. Yung sinasabi natin dito yung mga naampunan. Kasi nga, malaking pera din yung nasa kanila. Kaya, hanggat kaya nilang ipagtanggol si PBBM, ipagtatanggol nila. Kasi nga, naambunan sila. May pera din sila. Kumbaga, sinasabi dito ni
Sir Chavit, na-tolerate. Hindi lang si PBBM ang kumatkong. Pagkatkong niya, inambunan niya yung mga nasa baba, yung mga makapangyarihan din para hindi siya kalabanin. Yun ho ang pagkakaintindi natin dito sa sinasabi ni Sir Chavit. Isipin nyo na lang si Sir Chavit, mayaman na yan. Hindi niya na kailangan pang ipagtanggol ang Pilipinas. Mayaman na yan. Kung tutuusin, wala na siyang pakialam kasi mayaman na yan. Pero bakit pinagtatanggol niya pa rin itong ating bansa na binababoy na po ng mga taga-kabila? Masakit mang isipin. Titignan mo lang si Sir Chavit, ay hindi, tatakbo kasi yan, tatakbo yan kasi tatakbo. Hindi. Tumakbo man yan o hindi, isipin mo mayaman na yan, pero bakit? Nagsasalita pa rin siya laban dun sa mga taga-kabila. Dun na lang eh. Mag-iisip ka na lang, hindi yung, ay, si Chavit kasi wala yan. Hindi ho ganun mga sir. Kung kayo nga mga mayayaman na, wala kayong pakialam sa gobyerno kung magnakawan. Diba? Sa mga walang pakialam sa politics, hindi ho naman natin kayo sinisisi. Kayo nga walang pakialam eh. Kasi mayayaman na kayo eh. BBM pa rin kayo. Paano pa kaya yung may mga taong may pakialam sa bansa natin? Katulad ni Sir Chavit. Diba? Ba't kailangan niyang gawin yan? Mga nganib buhay niya. Tuloy na lang siya sa negosyo niya, di ba? Hindi na lang siya mangingialam sa politics, pero may nakikita siya kasing sobrang mali. Nag-uumapaw na po. Kaya nagkakaganyan si Sir Chavit. Ituloy ko ito at 19 billion was ordered back. And then, paggawa ng National Expenditure Program, the General Appropriation Act, ang unang-una, na humingi ang 74 billion. The Magician President for the first time in the history of PhilHealth, 2025 budget, zero. Dahil yung hiningi sa, ito yung DA. Hindi aandar itong Philippine budget. Unang-una sa lahat, budget ni Presidente. PhilHealth requested, because wala na pera, they requested na isuli sana 74 billion PhilHealth. Dahil 89 billion ang kinuha. Nandyan yan. Malinis kasi ito eh. At ang mga allocables, nandyan sa loob. Bastusan na ito. Papakita ko ang allocables mamaya. Ang budget na inihanda ang Office of the President, kasamang DBM, DPWH, and lahat ng department, mag-submit. PhilHealth nag-submit ng 74 billion sa PhilHealth. Now, pinirma niya. Hindi ikot to kung hindi niya pirmahan. He signed it. So yun naman pala eh. Kumbaga pinirmahan niya. Ibig sabihin, siya ang may kasalanan. Sabihin man natin na hindi niya alam kung anong nangyari dun sa loob, pero sabi niya kasi binasa niya. Ikaw ba pipirma ka nang hindi mo babasahin? Kaya, sa pagkakaalam ko din, sa pagkakaunawa ko, opinion naman natin ito, kasalanan ni PBBM lahat. Bakit? Siya naman ang pumirma nung budget nung 2025. Ito na po yung sinasabi ng ating Tatay Digong. Mali ba? Di ba tama naman? Ito yung sinasabi niya na anong klase to, may blanco, etc. Pero anong nangyari? Wala pa rin. Tinuloy pa rin nila. Ngayon, ebidensya. May ebidensya ba? Sabi nung mga taga-kabilang iba na mga kakampuet, di ba? Pwera dun sa mga kakamping talaga na gusto lang hangad lang talagang kapayapaan. Iba yon. Dito tayo sa mga kakampuet na sinasabi nila wala daw ebidensya. Munggo ba kayo? Walang ebidensya? Siya na nga ang pumirma ng budget. Wala pang ebidensya. Kaya kayo nagkakaganyan, kaya kayo nagkakaisa na dati kayong mga magkakalaban kasi pare-parehas kayong gusto nyong makakamit ng kapangyarihang para makakupit sa kaban ng bayan. Hindi lang kupit kasi napakalaki na ho ng ninanakaw nila na hanggang ngayon wala ho tayong nakikitang mga nakulong na.
'di ba? Ganyan po kagarapalan dito sa Pilipinas. Siguro hanggang dito na lamang po Tulungan niyo po ako maibalik ang ating channel kasi nga po nagpalit po tayo X-Crew Tudeng TV. Sana po subaybayan niyo pa rin ang ating reaction video para ito sa Pilipinas kung mahal. Hindi lang porket tayo yung maka-Duterte, gusto natin ng Duterte, basta ako Duterte. Hindi ho ganun. Hanggat may nagmamahal sa bayan, katulad yan si Chavit, di ba? Ibinubulgar niya. Ngayon pwede kayong magpaliwanag naman kung bakit anong nangyari sa budget na to. Pero hindi kayo nagpapaliwanag. Sinasabi niya lang, sinungaling si Chavit. Mga mayayaman, bakit magnanakaw yung mga mayayaman? Mayayaman na sila. Yun nga ang pinagtataka namin. Hindi nyo pwedeng manipulahin ang isip ng tao na sasabihin ninyo. Yung mga mayaman na yan, bakit pa magnanakaw? Common sense. Mangmang. Why? May mga taong sa utak nila, kahit punong-puno na sila, gusto nila kumatkong pa rin. May doktor akong napanood na walang, sabi niya ng ganun, meron kasi sa utak ng tao na kahit marami na, sige, katkong pa rin ang katkong. Hindi na dahil sa pera. Dahil sakit na yun sa utak niya na gusto niyang makakatkong ng makakatkong. Mga kapatid, magdasal ho tayong lahat. Mas makapangyarihan ang dasal. Sana loobin ho ng Panginoon na mabago itong Pilipinas. Sama-sama ho tayong magdasal. Huwag kayong magdasal ng mga parang paulit-ulit na wala namang kinalaman dun sa topic bago ho kayo matulog o kaya kahit nasa CR kayo, naliligo, manalangin ho tayo. Kahit iba't ibang oras, basta may time lang kayo, manalangin kayo na sana po yung mga kurakot dito mapanagot at sana po ang mga Duterte ulit ang maupo. Bakit? Kasi mas okay tayo dun. Kahit tumambling-tambling ka pa, wala ka ng ibang makikitang katulad ng Duterte ngayon. Tsaka yung mga kaalyado nun. Kaya hanggat maaari mga kapatid, suportahan natin ng mga Duterte dahil sila ang totoo. Oh my God, we'll be back again.